Nung elementary ako, kapag nakikita ko yung eskwelahan ng mga high school, iniisip ko na sana bumilis yung oras. Gusto ko nang lumaki. Gusto ko nang maranasan ang pagiging isang teenager. Gusto ko nang maging cool kid. Sa teenage life, dito natin mararanasan ang tinatawag na identity exploration. Tinitignan mo kung saan ka bilong. Hinahanap mo kung saan mo ipagsisiksikan yung sarili mo. Anong klaseng mga tropa ang gusto mong pakisamahan? May iba't ibang klaseng mga grupo ng mga kaibigan nung high school. Andyan yung mga grupo ng mga kaibigan na mahilig sa music. Mga tropahan ng mga matatalinong tao na ayaw magpakopya. De, joke lang. Mga tropahan na mahilig sa sports. Mga tropahan na mahilig sa kalokohan. At marami pang iba. Sa grupo namin siguro masasabi kong hybrid yung klase ng tropahan na meron kami. Isa lang ang sinisigurado ko. Alam kong hindi kami kabilang sa mga matatalinong tao. Puro lang kami tawanan at kwentuhan ng mga tropa ko. Meron pa nga yung hindi namin makakalimutan. Nagtatawanan at nagkwekwentuhan kaming tatlo. Bigla na lang kaming tumahimik ni Pinya at itong si Sen ay tawa pa rin ng tawa. Nagtaka si Sen kung bakit kami tumigil tumawa. Pagharap niya, nasa harapan na pala niya yung teacher namin. Kulang na lang maghalikan silang dalawa. Kala ko kapag naging teenager na ako, maseseryoso ko na ang pag-aaral. Hindi pala. Isa pala ako sa mga humihingi ng papel. Isa pala ako sa mga nangungopya sa katabi. Isa pala ako sa mga hindi gumagawa ng assignment at projects. Isa pala ako sa mapupunta sa guidance dahil hindi pumapasok sa school at laging pumupunta sa kantin. Speaking of canteen, para makasave kami ng baon ni Pinya, nanglilimos kami sa mga classmate namin ng piso. May mga nagbibigay kasi nagmamakaawa kami. Kapag hindi nila kami bibigyan, pinipilit namin sila na bigyan kami. Naalala pa nga namin yung sinampal si Pinya nung humihingi siya ng piso. Isa pang ginagawa namin ni Pinya dati na wag niyong tularan, nagnanakaw kami ng snack sa kantin. Laging puno yung bulsa namin ng burger at ibang mga hinahablot namin sa kantin. Wala pa kasing CCTV dati kaya malakas yung loob namin magnakaw. Pinagsisihan ko nga yung ginawa ko na yun Iniisip ko na sana makasalubong ko yung mga nagtitinda noon sa kantin para mabayaran namin yung mga burger na pinagkukuha namin sa kanila. Crush sa school. Ang pagkakaroon ng crush ay isa sa highlight natin sa pagiging isang teenager. Sila ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo pumapasok sa school maliban sa mga tropa natin. Sila ang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng motivation. Sila ang dahilan kung bakit natin inaayos ang mga sarili natin. Wala akong balak magka-jowa noon, kaya talagang paghanga lang ang tingin ko sa pagkakaroon ng crush. Sus! Hindi ka lang crush ng crush, wey! Pagtungtong namin ng second year high school, ito yung pinakamasayang year namin ng high school. Halos kumpleto ang tropahan nung taon na to. Dito rin taon na to, nag-umpisa ang pagiging isang atleta ko. Nagpa-try out yung coach namin at sumama naman kami nila Pinya. Sumama kami para lang makatakas sa klase. Madaming nag-try out pero konti na lang ang bumalik. Kami nila Pinya, tinuloy-tuloy na namin. Malapit na kasi ang district noon kaya kailangan na nila ng players para mag-represent ng school. Sa kasamaang palad, natalo kami. Nagkaroon na rin ako ng sariling cellphone nung time na to. Walang iba kundi ang legendary cellphone na 3310. Sing tigas ng hammer ni Thor. Pwede mong ipangpukpok sa kinaiinisan mong tao. Kahit wasak na yung casing nito, gumagana pa rin. Kahit malublog sa tubig, ipatuloy mo lang, okay na. Pangmatagalan din ang battery nito, parang Motolite. Huwag mo lang i-overcharge dahil lolobo yung battery nito. Nauso na din kasi dati yung group message. Alam ko mga batang 90s lang makaka-relate nito. Yung paggising mo ng umaga magche-check ka kagad ng GM na mala Jejemon. Meron pa dyan yung mga quotes at mga kantang malaimo ang lyrics. Akala mo GM yung text sa'yo pero sa'yo lang pala sined dahil crush ka nung classmate mo. Isa pang nakakatawa nung second year high school, naging journalist kami ni Pinya. Lecheng yan, nagtataka talaga ako paano kami naging journalist that time. Mga bonak kami. Kahit simpleng essay nga, hindi ako makapagsulat dati Maging journalist pa kaya? Proud na proud pa kami dati kasi may t-shirt pa kami na nakasulat na journalist. Pagka third year high school ko, ito yung pinaka-boring na taon sa akin. Watak-watak na kasi ang tropahan noon. Hindi na kami magkaklase. Feeling ko nga pinaghiwa-hiwalay kami ng mga teacher noon. Graduated na rin kasi yung crush ko noon, kaya malaking percentage ng motivation ko ang nawala.
Itong taon na to, ang may pinakamarami akong cutting classes dahil bored talaga ako sa school nun. Gusto ko nga mapabilis yung oras that time para makagraduate na ako. Hindi rin ako masyado nagtitraining sa sports, nawalan talaga ako ng gana nung taon na to. Pinapatamaan na